kakasuhan ngayong araw, balitang-balita na ito, kumpirmado na kakasuhan nga ng kampo ng mga supporters o mga leaders ng Duterte sa pangunguna ni Attorney Topacio, Attorney Rulik Suplico, si Attorney Mark Tolentino, yung mga grupo sa ilalim nila, Citizens Crime Watch, at saka yung Duterte Youth, o yun. Magsasampa daw ang mga ito ng indirect contempt na kaso laban kay Akbayan Party List na Percy Sindanya at Professor Richard Hidarian. Kakasuhan nila ito ng indirect contempt dahil sa kanilang mga offensive, mga offensive o mapanira, mapang-insultong remarks o mga sinabi kontra sa Korte Suprema sa kasagsagan ng paglabas ng desisyon nito tungkol sa impeachment case ni Sara Duterte. O yan, ngayon ang tanong, tama ba nakasuhan sina Congressman Sindanya, Percy Sindanya at si Professor Richard Hidarian dahil sa kanilang pagkomentaryo? Ang tinutukoy kasi nila dito, tinawag kasi ni Congressman Percy Sindanya na ang ay cuddlers ni Sara, cuddlers ng mga Duterte ang Supreme Court. Supreme cuddlers ni Sara Duterte o ng mga Duterte ang Supreme Court. So yun, yan yung ganun din halos yung linya ng comment ni Hidarian. So sabi nila Attorney Topacio, nila Attorney Rulik Suplico, hindi maganda yon kasi masisira ang doon, masisira ang Korte Suprema sa ganung mga komentaryo. Dapat yung integridad, reputation ng Korte Suprema ay ma-preserve. Kaya lang, ganito naman ang dyan. Akong tatanungin, opinion natin dyan. While na, medyo naman talaga matapang at mabigat yung statement na binitiwan ni Congressman Sindanya at siguro yung komentaryo ni Hidarian, hindi ko naman napanood. Pero, naman to mainit kasi ang sitwasyon ng mga panahon na yon. Kumbaga hindi mo inaasahan na lalabas ang Korte Suprema ng desisyon na papatay sa impeachment. Doon pa nga lang sa doon pa nga lang sa ginagawa ng Senado, napipiko na ang taong bayan. Lalo pat kasama sa mga complainants, itong sila Percy Sindanya ng bayan. At sila Hidarian naman, laging niya na yan, topic niya na yan sa kanyang mga vlogs. Kumbaga, kumbaga grabe na yung napakataas na ng frustrations ng bayan. Grabe na yung galit ng taong bayan sa Senado pa lang dahil sa pagdidelay. Tapos bigla lumabas yung desisyon ng Korte Suprema. Kumbaga, sa ganung context, naglabas ng ganung frustrations sila Congressman Sindanya at Professor Hidarian. So, medyo kung papalawakin ang pangunawa ng Korte Suprema, bakit ganun yung pagkakasabi ni Congressman Hidarian, ni Congressman Sindanya at Professor Hidarian, pwedeng ipaliwala na lang ng Korte Suprema yung final na yan na indirect contempt. Kumbaga, talaga namang marami nadismaya o na-frustrate sa desisyon ng Korte Suprema. At ang term na ginamit ni Congressman Sindanya para i-express yan, ayun nga, cuddler o taga-kup, Supreme Court, ay Supreme Cuddler daw. Kumbaga, taga-kup ng mga Duterte, ang Korte Suprema. At saka ang freedom of expression, ang freedom of the press, sa mga Bill of Rights, napakahalaga ng pagbibigay diyan ng paggagalang, pagrespeto ng ng konstitusyon. At kahit sa aktual, sa maraming rulings ng Korte Suprema, ang freedom of expression ay pinapahalagahan. Sa mga extreme lamang na mga pagkakataon, ang mga decisions ng Korte Suprema ay sinusupil ang freedom of expression
O kaya ang mga desisyon ng Korte Suprema ay against sa freedom of expression kapag sobra. Ah, pero ito sa tingin ko hindi naman sobra ito. Pwede pa itong itolerate ng Korte Suprema sa punto ng unawain na lang yung damdamin ng taong bayan sa mga nangyaring ito. Kasi dapat pag ang freedom of expression kinokontrol mo, sinusuppress mo, o kaya kapag nagsalita, kakasuhan mo ng cyber libel o katulad nito indirect contempt, dapat napaka-extreme. Ang test niyan para masabi mong mali talaga yung ginawa. Kumbaga, ang standard na gagamitin mo o ang test, medyo mahigpit, matindi. Kung kaya pa rin lang naman unawain, ito palampasin, pinagbibigyan na yan kasi dapat pang-ibabawin din yung freedom of expression. Yung kasing ginawa nila Richard Hilarian sa sinda niya, paglalabas nila yan ng kanilang natamdaman, ang kanilang kaya lang talagang matindi yung naramdaman nila lalo dun sa in-express nilang mga pananalita. Ito namang sila Attorney Topacio, kumbaga ginagamit naman itong issue na to para pangasuhan sila sindan. Dapat din sana mas maganda siguro hindi na grupo ng pro Duterte ang nagkaso. Pwedeng baka nga ang Korte Suprema on its own. Kung dito hindi sila pa pabor na sa kanila yung desisyon na yon. Kumbaga ang na lang nila doon, inunawa na lang sana nila yung damdamin naman ng taong bayan. Katulad ng damdamin nila Sindanya at Hidarian. Hindi, pero talagang sabi ni Topacio, kakasuhan nila. Abangan na lang natin kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Pero kung tatanungin sa ganito, ako kasi believer ako ng freedom of expression eh. Kaya maunawaan na ito ng Korte Suprema, wag namang umabot na talagang isite sa indirect contempt sila Hidarian at Sindanya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.